Good morning once again sa lahat ng mga anak ng Diyos na pinagpala at muli ay ginising ng may pagpapala at biyaya mula sa ating Diyos sa buhay. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo ay manalangin. Aming Diyos sa dakila at tapat, pinupuri ka namin sa umagang ito. Salamat sa pagpapala na bigay mo. Salamat sa buhay at kalakasan. Samahan mo kami, Panginoon, sa biyayang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, salamat sa Panginoon. So, welcome once again sa ating pong gawain, sa ating pong live na ating pong devotion at sa ating sama-samang pagpapalago sa ating Panginoon. So, do not forget na isubscribe po ang ating YouTube channel, STDC Section 6, Prayer and Devotion. So, salamat sa Panginoon. So, right now, we are in part 3 ng ating pong in the midst of the battlefield. So, lahat tayo ay nasa labanan. Kaya nga po, nais ko na bawat isa sa atin ay makapagbukas sa aklat po ng Efeso chapter 6, verses 10 down to 18. Sabi po dito, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito. Okay. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Sa makatuwid ay ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. So, muli, dahil tayo po ay nasa part 3, ating pinag-usapan yung paano ba tayo makatatagal sa gitna ng labanan. Tayo pong mga mananampalataya, dahil nga po tayo ay nasa daigdig pa. Ang araw-araw nating pamumuhay sa daigdig na ito, in which hindi tayo taga rito, ay isa talagang battlefield. Ito ay isang arena, no, na dapat ay tayo yung laging mananagumpay. Kung baga, binigyan na tayo ng Diyos ng katagumpayan. Dapat lang ipanindigan natin ito, i-claim natin ito. But how can we do it? Merong battlefield kasi merong kalaban. At ang kalaban po, ang sabi diyan ay lagi silang nagbabato ng mga masasamang bagay sa atin. Laging nagpaplano ang kaaway ng mga laban sa mga anak ng Diyos. Kaya ang tagubilin ng Biblia do sa ating part 1 ay isuot natin ang baluti na mula sa Panginoon. At ang una ay yung belt of truth, in which ang lahat ng bagay, yung belt, it holds everything in place. Dahil nga ito yung katotohanan, ito yung nagpapanatili ng kaayusan ng lahat ng bagay. Kasi yun yung totoo. Ang isang bagay kapag sinalihan mo ng kasinungalingan, mag-uumpisa ng gumuho at mawasak kung anuman ang iyong siningitan ng kasinungalingan iyon. And ating part 2 is the breastplate of righteousness. No? It signifies your heart and emotion. Kaya ang sabi, ito ay bantayan kasi yung ating heart, yung ating emotion, yan talaga yung pinaka-soft na bahagi ng ating pagkatao. Kaya dyan tayo kalimitang tinitira ng kaaway. Kaya ang sabi, breastplate of righteousness. Hawakan lang natin yung katuwirang bigay ng Panginoon. No? And hindi tayo maliligaw. And number 3, right now, ang sabi po diyan ng verse 15,
Ano yung baluti na tinutukoy ng verse 15? Isuot ninyo ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. The boots of readiness of the gospel. Ito yung pangsuot sa paa na laging nakahanda para ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. It signifies your journey in the ministry. So, ibig sabihin, ang sabi diyan, isuot ninyo yung panyapak ng kahandaan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ano yung ipapangaral natin? Yung pakikipagkasundo ng tao at ng Diyos. Yung kasundo, yung ugnayan o yung pagbabalik ng relasyon ng tao at ng Diyos. So, yun yung dapat ipanapangaral noong mga humahayo na sabi rito ay boots of readiness to share the gospel. It is your journey. It is your ministry. Bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng boots of readiness. Kaya nga sabi ng Biblia, preach the gospel in season or out of season. No? Ipangaral natin ang Biblia, napapanahon man o hindi. Laging ang Diyos ay may itinakdang kapanahunan sa lahat ng bagay. No? So, antok pa po. Yan. Kapanahunan sa lahat ng bagay. Ito yung journey na ang sabi rito, hindi ka magiging handa. Kasi po, usually, ang isang church, sumasaya at gumaganda yung ambience ng church, gumaganda yung takbo ng church, yung journey ng church as a whole, kapag laging may bago sa loob. Pero kapag kayo ay 5 taon na, 10 taon na, hindi na dadagdagan yung member ng church, wala kayong nakikitang ibang mukha sa loob ng church. Ano yun? Masakit yun na para bang, hello, lumalago pa ba tayo? Hello, yung church ba talaga ay buhay? O ano na, stagnant na? Why? Kasi every believer, whether you are a leader o hindi, you must be ready to share the gospel. Kailangan ready tayo na ibahagi yung kaligtasang bigay ng Panginoong Jesus. Kasi kapag hindi na tayo naging ready doon, ibig sabihin, hindi ka rin confident doon sa natutunan mo na salita ng Diyos. Hindi ka ganun ka sold out doon sa understanding paano ka iniligtas ng Panginoon. Kasi kung malinaw sa iyo yung pagliligtas ng Panginoon, napakadali nitong i-share sa iba. Hindi ko pa sinasabing napakadali na papaniwalain ng iba. What I mean is madali para sa iyo na ilabas ito sa bibig mo, ibahagi sa iba, at trabaho na ng banal na Espiritu kung yung iyong binahaginan ay maniniwala sa iyo o hindi. Hindi natin trabaho yung sila'y papaniwalain. Dahil hindi natin hawak ang puso ng mga tao. Pero ang trabaho natin ay ito ay ipangaral. Dapat tayo ay ready doon sa gospel. Ito yung journey natin. Ito yung ministry na hindi dapat nawawala. Hindi natin pwedeng sabihin na, ala, si pastor lang ang mag-share. It's wrong. Hindi natin pwedeng sabihin na, ala, trabaho yan ng evangelism team. Ala, trabaho yan ng kanya-kanyang gift yan. Ganyan pa yung katwiran. No. Every believer ay binibigyan nitong boots na ito ng readiness to share the gospel. Ibig sabihin, lahat tayo walang exempted. Lahat tayo pwedeng mag-share ng kaligtasan. You know what? Kapag kasi ikaw ay nag-share at mayroong naniwala, mas nagiging vigilant ka sa pag-pray, mas nagiging malalim yung pinaghuhugutan ng iyong panalangin, mas nagiging active ka sa gawain kasi nakikita mo yung bunga. Mas nai-inspire ka to serve the Lord kasi mahihiya kang tumigil dahil yung mga shiniran mo nga nagpapatuloy. Tapos ikaw na nag-share, hindi ka magpapatuloy. So kita mo yung pagkilos ng banal na Espiritu doon sa katotohanan na if there is someone new inside the church, if there is someone who accepted the Lord Jesus Christ, kamakailan lang o bago-bago lang. Kapag nangyari yun, ibig sabihin, you are growing and it boosts your spiritual life. It boosts your faith. Talagang parang itong sinisindihan at hinihipan yung apoy ng paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi nagbibigay ito ng inspirasyon.
At ito yung nagbibigay ng gasolina sa atin para move on, move forward. No? Yung mga bagong mananampalataya na sasambang kasama natin, sasamba sa Panginoon, ginamit ka para makilala ang Panginoon. No? Hindi tayong sasambahin na, kamali lang po, bulol. Yung dahil sa sineran mo, tapos tumanggap siya sa Panginoon, tapos makikita mo siyang lumalago, hindi ba ang sarap sa puso? No? Ang sarap sa puso, and that journey na nangyari between you and doon sa person na sineran mo, yun yung magpapatatag ng iyong relasyon sa Panginoon at masasabi mo na hindi nasasayang ang paglilingkod ko. At dahil hindi nasasayang, magpapatuloy ka. Kaya ang hamon nung baluti na yon, ang hamon na yon, lagi mong isuot yung boots. Kasi once you stop, again once na tumigil ka sa pag-share ng gospel, ng mabuting balita, once na tumigil ka sa pag-share patungkol kay Kristo, binibigyan mo ang kaaway ng pagkakataon na hanapin ang butas saan siya pwedeng pumasok sa buhay mo. Yung entry point sa buhay mo, hinahanap yan ng dyablo. Bakit? It is really impossible for a believer na hindi i-share ang mabuting balita na ito. Kaya nga't hindi mo i-share, may mali na, may something wrong. Kaya ang sabi, lagi niyong isuot yung boots of readiness. Kasi, hindi lang ikaw yung apektado kapag merong mga bago na tumanggap sa Panginoon. Hindi lang ikaw yung masaya. Masaya yung church. Masaya yung kapaligiran. Masaya ang langit. Kasi ang isang kaluluwa na bumalik sa Panginoon, nagpa-party ang mga anghel sa langit. Kasi nagkaroon na naman ng kabuluhan yung dugo ni Kristo na nabubu sa krus. Dahil meron na namang isa na tumanggap ng katubusan na yon. See how beautiful is yung armor mula sa Panginoon. Una, belt of truth. Pangalawa, breastplate of righteousness. Pangatlo, boots of readiness to share the gospel. The more that you are sharing the gospel, the stronger you will be. Kasi habang sinishare mo yung katotohanan, ikaw mismo, naririnig mo yung sinasabi ng bibig mo na isinishare mo sa iba. And that way, paulit-ulit mong naririnig that Jesus saves us, Jesus loves us, Jesus died on the cross para bayaran ang ating kasalanan. Jesus risen from the dead. Si Jesus ay umakyat sa langit. Si Jesus ay babalik para tayo isunduin. Habang palagi at palagi mo yung naririnig, mula sa sarili mong bibig, kasi isinishare mo ng paulit-ulit sa iba, yung mismong kaluluwa mo ang napapakain noon. Yung mismong kaluluwa mo ang napapakain noon. Bakit? Tayo pong mga Kristiyano ay parang alulod or parang imbudo. No? Hindi, bilang mga Kristiyano, hindi para sa iyo yung kaligtasan kasi ligtas ka na. Pero dahil ikaw ay imbudo, para matanggap ng iba yung kaligtasan, gagamitin ka ng Lord para maging imbudo at maging daluyan ng kaligtasan. Yes, yung kaligtasan ay dating natanggap mo na at hindi na yun mawawala. At para matanggap yun ng iba, dadaan sa'yo. At yung blessing na yun, yung halimbawa liquid, ipagpalagay na natin, yung gagamit ng imbudo ay tubig yung isasalin. So, bago pumunta sa lagayan yung tubig ngayon, ang unang nababasa at unang nakakatikim ng tubig ay yung imbudo. Bago pa siya lumapat doon sa pagsasalinan. So, bago matanggap nung person na natatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon, bago niya matanggap yung blessing of salvation, ikaw na naging imbudo, ikaw na naging daluyan, mas una kang nakakatikim ng sweetness ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon. Una kang nakakaranas ng biyaya nito. Una kang nakakaramdam ng joy na dala nito. Una ka na lumalalim sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang plano ng Diyos, huwag kayong tumigil sa pag-share ng mabuting balita. Kasi hindi lamang yan para doon sa mga hindi ligtas na maligtas sila. Para din yan sa'yo na ligtas na to strengthen your faith.
Kasi pag meron kang nakita na naligtas dahil sa'yo na ginamit ka ng Panginoon, mai-inspire ka na magpatuloy kahit gaano kahirap. Kasi alam mo, meron ka ng anak na dapat gabayan at akayin patungo sa Panginoon. See, nakakahiya yata na ikaw yung nag-share, tapos sila ay lumalago, ikaw ay hindi. Sila ay nagpapatuloy, ikaw ay uurong. Hindi ganon ang kalooban ng Diyos. So mga kapatid, paalaala ko po sa atin, ang biyaya ng Diyos ay laging sapat. Ang biyaya ng Diyos na karunungan, huwag kang matakot na mag-share. Kaya mo yan. I-share mo lang yung alam mo, hindi kailangan detalyado yung mga chapter, verses. Basta you know in your heart kung ano yung gospel na dala mo. Alam mo sa iyong puso, paano ka niligtas ng Panginoon, yun lang yung isi-share mo. And be ready always. You'll never know kung kailan ka gagamitin ng Panginoon. Kaya sabi doon, lagi mong isuot yung pagiging handa ng pag-share, ng pakikipagkasundo ng Diyos at ng tao. Minsan sa loob ng sasakyan, minsan sa mga okasyon, minsan sa panahon na ikaw din yung namumroblema, tapos gagamitin ka ng Lord para isolve yung problema ng iba, it's because they have heard the good news from your mouth. See? Ganyan kaganda yung plano ng Diyos. Ganyan kakapangyarihan yung armor na tinutukoy ng Panginoon. So mga kapatid, be ready to share the gospel. Kahit magpabali-balintong yan, basta ya'y kompleto. Si Jesus ay isang Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus ay namatay sa cross para bayaran ang ating mga kasalanan. Si Jesus ay nabuhay na maguli para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Si Jesus ay umakyat sa langit para ipaghanda tayo ng ating matitirhan. Si Jesus ay babalik para sunduin ka at ako para iuwi sa tunay nating tahanan, ang kaharian ng Panginoon. Let us pray. Aming Diyos sa dakila at tapat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Samahan mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Tulungan mo kami at patuloy kaming palakasin, bigyan ng inspirasyon para ibahagi ang kaligtasang nagmumula sa iyo. Kaligtasan, Panginoon, na gagamitin mo kami, Panginoon, para maging daluyan ng kaligtasan ng iba. Ang iyong kaligtasan, Panginoon, na aming ibabahagi ay matatanggap ng iba. Palakasin mo kami at patatagin mo kami. Alisin mo sa amin ang anumang pag-aalinlangan. Sa halip, Panginoon, gamitin mo kami, Panginoon, to be always ready to share the good news of salvation sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. Salamat, O Jesus. Salamat, Banal na Espiritu. Amen. 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 So muli, pakisubscribe po sa ating YouTube channel, STDC Section 6 Prayer and Devotion. And I'll continue to praise the Lord ngayong araw. Purihin ang Panginoon. God bless.